So, good afternoon, ma'am. So, here is first I have my app, the TSX, and I have the four screens, which is my about screen, contact screen, home screen, profile screen, and here is my styles, which is my CSS on this screens, and here I have the colors for a consistent background colors. Then here the app, the TSX. So diri sa taas is nag-import alang ko og navigation container, navigation ay dayon creative native stock navigator, which is gikan siya sa React Navigation Native o gikan siya sa React Navigation Library. Dayon ang upat ka screens nga akong import is the home screen, about screen, contact screen, and my profile screen. Dayon nasad ko yung colors nag-import for consistency. Dayon next is the root stock param list. So here is gi-define na ko ang tanang screen names unsa nga data mapasa. So balik mapasa sa mata sa tanan diyon kani makatabang ni siya para dili ko masayop og typo sa navigation, which is mag-alert dayon ang TypeScript. And next we have the creative stack navigator, which is mo ay mag-create sa akong stack. Like mo siya og pile of cards, kay bali every time mo navigate ka, mag-push og bagong card sa taas, then pagbalik mo pop up ra. Then next is sa sulod sa navigation container na atay stock navigator here. So diri ginaset ang initial route name, which is kani home dayon. Dayon para mao ni siya ang unang magawas pag-open sa app, which is kaning home. Next is ang screen options. We have the screen options here, which is diri kay shared styling, which is the blue header, kani blue header. Dayon kaning colors primary syempre gikuha nato na siya sa theme, which is colors the TS. There primary. Dayon next is we have the white text para dili na ko i-type sa upat ka screen. The font weight dayon niya, which is 700 lang. Dayon diri sa ubos sa screen we have the stack.screen, which is this one. So para sa matag usa natay home, about, contact, profile, kay bali na siya'y title nga makita sa header. Mo ni siyang makita. Dayon next is we have the home screen.tsx here. So kani siya ang home screen kani kibali ang landing screen, which is mo din siyang makita pag open sa app. So sa imports we have the view text scroll view, which is import pud nako ang type nga native stock screen pops. Dayon ang root stock parameters para type safe ang navigation, ug syempre gi-import ang menu button, which is component ug ang styles. Dayon next is sa sulod sa component. So we have ikuha na ko ang navigation gikan sa props, which is this one. So kani gigamit para mo-move sa line screen na may scroll naatay scroll view, this one. So mo ni siya ang mag-welcome, mo ni siya ang na-welcome text sa taas unya tulo dayon ka buttons, which is the about, contact, dayon may profile, dayon there is a navigation that navigate about. No, this one navigate about. Mao ni ang function nga mag-push sa about screen sa stock pag i-click sa button, o para sa profile button naapoy extra nga navigate profile. There, navigate profile there, navigation sa profile. Then kani here, kaning on press something like that is mo ni siyang nagpasa og data padulong sa profile screen. Itawag na to og parang dayon i-click
Dayon, makita ra dayon to na siya to sa ato ang output. Then next na ako'y about screen nako. So this is about screen. Simple na kayo ni siya. Wala siya logic, wala siya state, wala function na nag-handle og event. Kay ano siya, marag pure text lang jud siya tanan with the styles card. Dayon, syempre first nag-import ko React, then nag-import ko to view, text pro view, ang styles file. Dayon, ang component is walay props pa kaya gidawat kay wala man ni gikinahanglan og navigation o data. Ibalik mag-display na jud siya og fixed content which is akong avatar nga initial here, then ako ang names, then akong rule, then style card, then the style card title for about me para makita or ma-highlight jud nga about me na siya nga kuan part. Then next is here, syempre ang body sa kuan sa about me which is this one, then kanipod, dayon. Next in view, the next is we have my contact screen which is this one. So I have an array here, the account details which is the mobile number, the account email. So here we have napuntay interface detail row which is na-describe siya sa shape sa matag entry which is label of value. Dayon yun nga kaning account details mo ni siya. Mo ni siya ang duha ka details which mobile number, email, dayon diri sa .map daitod sa account details .map. So kani siya is JavaScript method nga mo-loop sa array ug mo-convert sa matag item into a displayable row which is dili na siya needed nga magsulat o balik-balik nga code. Dayon we have this kitem.label. So kani siya required siya sa React para makabantay siya sa unsay nausab which is nabay gibag-o, nabay gikuha, or something like that. Then sunod is we have the index equals account details dot length. So kani usa ni siya sa mo check na mag-apply og extra style pero sa last row ra para dili magdoble-doble ang border sa ubos. Then next is my profile screen. So karon ang profile screen kani ang nag-receive sa data nga gipa sa gikan sa home screen. Dayon sa imports, syempre napunta yung React, napunta yung view, text lang, wala yung scroll view, kay fix ang content, kay import po ang typer sa route props. Then, diri sa import nga line, which is the cons name here. So, duha ni ka safety feature, which is ang this one, pinakauna nga question mark, which is mga optional chaining safe access, bisan wala pa'y params na gipasa. Ug ang kani, is mo ang knowledge kay bali mo ani siya ang mag-ingon nga if walay value mo ni ang default na gamiton. So bisan unsaon dili jud mag-crash ang app. Unya gigamit nako ang so I know libutan na to container gyapon din sa akong avatar. Dayon text lang wala ko nabutang picture. So here diri sa kaning name that so this part is gigamit lang nako siya para makuha ang unang letra sa ako ang avatar nga initial. Dayon lastly for the so kani is component menu that menu button that is X kibali mo ni siya ang gigamit sa tulo ka button sa home screen and natay interface menu buttons here. So nag-define nga ang bisan kinsa nga mogamit ani nga component kinahanglan magpasa og label string ug on press function. So gigamit nako ang pressable, this one. Gigamit nako ang pressable kay mas flexible siya kaysa normal nga button. There is a style prop. There is na function nga mo check sa pre-state which is true or false. Dayon kung gitouch ang button mo sa bang color gamit ang press and styles button press. Dayon we have kani the colors. Dayon sunod we have the ako ang styles man siya. So import lang nako ang React Native yung theme na colors which is mga consistent gihapon siya. The style sheet to create and we have the container para sa atong about screen.
Let's grow one background color, then colors that background gigikan gyapon sa theme. Then header na to, which is syempre gi-align items in the center, margin bottom is 24, and it's run. Same the contact screen, import lang po, then home screen, yung menu, then profile screen. So, I will show you my output. Then here is my home page. Kita na to welcome to the student portal, then about. Yun lang siya kung about. The avatar, circular, RGB macro, news, then of course, next is the contact, account details, mobile number, then email lang, then my profile, which is this one, 24, avatar dyan sa circular.